Good day ladies and gentlemen, welcome to another video na sasagot sa inyo mga G-Loan katanungan. At ngayong araw na ito, nakatanggap tayo ng katanungan mula sa isa nating subscriber na si Versky Sayag J8V. Ang kanyang katanungan ay, Sir, why did my G-score drop from 500 to just 476? So mga kaibigan, bumaba po ng 24 G-score yung kanyang grade sa credit sa GCash, no? Siguro marahil kayo rin po yung napapatanong, no? Check nyo nga rin po mga kaibigan kung ilan ang inyong G-score. Yan. Ang inyong G-score ay makikita po sa profile ng inyong GCash, no? Punta lang po kayo sa inyong GCash app, i-open nyo po ito at pumunta po kayo sa inyong profile, pindutin po dito ang G-score at makikita nyo na po kung ilan na po ang G-score. Ang importansya po kasi ng G-score mga kaibigan ay ito po ang basihan o isa sa mga basihan kung kayo po ay ma-offeran ng G-loan, ng G-gives o kaya ay ng G-credit. Yon. Yan po ang mga basihan. At paano ba napapataas o napapababa ang G-score? Sa pamamagitan po kasi nito mga kaibigan, ng G-score, dito sila nagbe-base. No, kung ikaw ba'y pauutangin nila o hindi. Dito rin nagbe-base kung lumalaki o lumiliit ang pwedeng ipautang nila sa iyo. May mga kababayan nga po tayo mga kaibigan na dati mataas daw yung kanilang G-loan, nasa 10,000, 20,000. Pero suddenly bigla na lang naging 3,000 yung offer sa kanilang G-loan. Yung G-gives nila na dati 75,000, naging 50 na lang, naging 15,000 na lang, hanggang bumaba ng 10,000 na lang. So bakit bumababa? Mataas ka na dati, good payer ka naman. Ang basihan po nito mainly mga kaibigan ay ang inyong G-score. Kaya importante po ang role ng G-score sa ating GCash. So sa tanong po ni Versky Sayag, bakit daw bumaba from 500 to 476 yung kanyang G-score? Narito po ang kasagutan. Maaari pong sa buwan na yan, in the past 28 days or 30 days, maaari pong number one, hindi nyo na po ito ginagamit, ang inyong GCash, sa pagbabayad ng bills payment. No, hindi nyo na po ginagamit yung bills features. Pangalawa, maaaring hindi na po kayo nag-a-avail ng load. No? Dati naglo-load kayo, nagbabuy load kayo using GCash. O kaya naman po mga kaibigan, maaari din po na madalas po kayong mag-send money. No? Mga kaibigan, dinidiscourage po kasi ni GCash yung madalas na pagsisend money, no? Kasi pag nagsisend money ka, nababawasan yung e-wallet mo. At pag nabawasan ng e-wallet mo, ang nangyayari po niyan, mga kaibigan, ay bumababa ang iyong average daily balance. At pag bumababa ang iyong average daily balance, ano nangyayari? Bumababa din ang iyong G-score. Isa pa pong reason ay ang late payment, no? Halimbawa, meron po kayong G-credit, G-gives, o kaya ay G-loan. Kahit malate po kayo ng 1 day lang, basta malate po kayo ng payment, kahit minuto lang. Halimbawa, ang due date mo today, nagbayad ka kaninang madaling araw, o bukas ng madaling araw, 12:01 in the morning, midnight. Considered ay late payment na po yun. At kapag may late payment po kayo, kahit pa mag-advance payment kayo in the next payment term, meron na po kayong record na delayed payment, no? Sumunod po na reason bakit bumababa po ang inyong G-score ay wala na pong laman ng inyong G-save at hindi na rin po kayo nag-G-invest, no? So maaring nag-withdraw na kayo sa inyong G-invest, maaring nag-withdraw na rin po kayo sa inyong G-save. So it's important na panatilihin po natin na nadadagdagan at tumataas ang ating G-save, gayon din ang ating G-invest. So yun lamang po mga kaibigan. Pakicheck nga po ilan po ang inyong G-score. Just open your GCash app, open your GCash profile, and go to the G-score. Please comment down below ilan po ang inyong G-score sa ngayon. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.